Okay, so feeling very, very teary. Power off. My power of turning sweet. So, I don't I don't usually do this, pero gusto kong gusto kong ma-immortalize yung feeling na to kasi. Oh my God. So, oh my God. Naiyak ako pero. So, yeah. As some scholar ako and we have a portal na ginagamit namin para ma-track ni SM Foundation yung progress namin sa school. So, every term, kailangan magpasa kami and mag-fill out kami sa portal ng COR, then yung breakdown ng tuition, tapos yung grades at the end of each term. So, hindi ko na-realize kasi, I don't know, parang last term, first term for this school year, 2023-2024, nagpalit ako ng curriculum kasi yung curriculum ko before is for 2019 pero dapat 2020 siya. So, natama na siya ngayon pero yung tinry kong balikan yung ibang mga tuition, yung breakdown ng tuition, yung mga grades sa ibang term. Hindi ko na siya makita kasi hindi ko na-realize na mangyayari kapag nag-change ako ng curriculum. Pero, yun lang naman yung nakikita kong change na pwedeng mag-cause nito. So, akala ko, dun ako makakakuha ng very nakakaiyak. Pero dito pala akong, na-realize ko lang. So, 4th year na ako. This is hopefully, our last term. And I just submitted the tuition breakdown for the second term for this, the last term for this school year. So, ito. Di pala naiiba yung, pero, I don't know if you can see. So, ito yung total fee. So, ibini-breakdown kasi kailangan makita ni SM na we're tracking the right amount na babayaran nila sa NU. So, nakalagay dito kung may mga fees, may mga miscellaneous fees na hindi kasama sa babayaran nila, like yung mga graduation fees, like so, or kung halimbawang merong retreat, yung mga ganong bagay, hindi binabayaran nila sa amin. Pero, meron silang listahan ng mga course fees na pwede, na allowed and included sa babayaran. So, for this term, never ko naman na-experience yung hindi ko binabayaran. Yung hindi binabayaran ni SM. Aside from the, what was that? NUSG fee. Nung mga unang term namin, like first year, second year yata, kasama pa siya sa tuition eh. Pero hindi siya, pinabayaran siya kay SM. Parang binayaran ni SM yung time na yun. Tapos ewan ko kung second year or third year, pero kami na nag-start magbayad. So ngayon wala na siya, hindi na siya kasama sa COR namin, sa mga fees. So binabayaran na lang namin siya ng hiwalay sa NU. Like each scholar binabayaran siya. Pero never ko pa na-experience yung may hindi binabayaran sa SM sa tuition ko. So, very comforted ako for the past 4 years. Naisip ko lang, today is April 10, and
6 years ago, 2018, nasa ibang position ako in life. I mean, at this time, 2018, gumraduate na ako ng senior high. And, oh no. Yeah, nagbe-business kami nito pala. Nagbe-business kami. And I'm already deciding na at the time kung mag-enroll ako sa PNU or mag-work. I started working a month after noong 2018, May 14, nag-start ako sa teleperformance. So, noong time na to, around this time ko rin na-realize na na-miss ko na yung opportunity na maging SM scholar at the time. So, hindi ako pwedeng mag-aral. I mean, sa standards na sinet ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng mag-aral that time nang wala akong scholarship kasi hindi kaya nila mama. So, if I want to study, I need to get a scholarship. Kung hindi man SM, iba. Well, nung time naman na yun, wala namang tuition sa PNU. Pero, I mean, PNU is in Manila. I live in Cavite that time. So, I still need money. So, nagtrabaho na lang ako. Pero nag-apply pa rin ako sa SM Scholarship the year after. I mean, nung simula nung nagbukas siya, nag-apply ulit ako. Hindi lang talaga siya natutuloy. And then, 6 years later, it's already pending. Check na to ni Sir Greg. And once na approved, waiting na lang sa grades. What a whirlwind journey. At the time, tanggap ko na I'll give working a chance. Kasi alam ko naman na kahit saan ako dalhin, I'll be good. Hindi naman ako resentful sa situation. Pero that time, syempre, kahit nag-enjoy ako mag-work and I'm earning money na, deep inside, I still felt na unfair na yung mga kaklase ko, even though I hindi naman sa ano ko sila, pero I've always loved studying kahit before. So, ako yung parang isa sa mga nakikita nila na sure na magka-college, sure na mag-aaral. And I wanted to, really to. Pero that time, syempre, I'll have to soldier on. I had no choice. I was happy. I met some of the best friends I had during that time. Pero just looking back, I'm also considering paano kung that time natanggap na ako sa scholarship and nag-push ako ng PNU or that time ang pinakamalapit is CAVSU, and then magiging kaklase ko yung mga schoolmates ko ng senior high school, malapit lang sa bahay, and I'd have a scholarship from SM, so hindi ko nakakailanganin mag-alala sa allowance kasi bibigyan pa rin ni SM kahit walang tuition in any needs na pwede kong kailanganin. Madali na lang gawa ng paraan kasi malapit lang naman sa amin. So, pwede siguro akong mag-business or what. Yeah. I compare a lot of aspects in my life to how 2018 Casey did it. Yun talaga yung
poster girl ko. Si 2018 kasi. She was fearless. At the same time, sa kanya nag-materialize yung personality ko. I mean, like, doon ko siya, kumbaga sa mga palabas, parang siyang avatar, parang siya yung pillar kung saan solid lang siya, and then yung mga sumunod sa kanya pwede nang mag-fail kasi pwedeng bumalik sa 2018 case. Parang ganun. Parang so ngayon I'm so near na, and I'm only just realizing na she was strong kasi kailangan. I mean, in other circumstances, like, if I weren't raised the way I was, or if I wasn't around people na tumulong sa akin, that would have went some other way, na hindi ako mapupunta dito. Pero I did. All this time, I only felt like 2018 case, he is someone na I can rely on. Pero I never considered na she needed help. She needed help din. And if she could have had the help that she needed, hindi niya kailangan maging pillar lagi. Yeah, so I still would have made the same decisions I made back then if given a redo in life. I mean, hindi naman iniiba ng fact na nag-wonder ako on what if sa principal kasi lahat ng ginawa ko nun by principal ko na. I just feel bad for her kasi she had it bad. That's the farthest I've been from home. I've spent stormy days na nasa office, and hindi ako makauwi kasi if uuwi ako, hindi ako makapasok kinabukasan kasi baha sa Noveleta. Yung mga Cavite peeps, they can relate. So I have to stay. And at the time, I had many ways to entertain myself. Thankfully, kasi may pera na ako at that time. So, nakabili na ako ng sarili kong phone for the first time. Isip ko lang, if things were different, I would be safe at home. Possibly, gumagawa ng assignment, ganyan. And I would have loved it kasi gusto ko talagang mag-aral. I really love learning. Pero that time, magagawa ko lang is manood ng mga live ng basketball. Basketball got me through a lot of times. It did. Ano rin, that year was the year I
First, started friends from episode 1 to 10. Kasi before, nung bata pa ako, nakikita ko siya sa Channel 9, pero hindi ko siya pinapanood ng buo. Pero nung nagkaroon ako ng means, nagkaroon ako ng, what was that? It was what was this? An external hard drive, which I still have today. Si Wendy. Kinukuha ko siya sa phone ko, then nanonood ako ng mga episode. So, kaya yung mga kapatid ko, alam nila na pag nanonood ako ng Friends, ibig sabihin stress ako or hindi ako steady emotionally. Kasi naka-fixate ako sa fact na Friends were there no mag-isa ako and I needed help. So, kapag kailangan ko ng mental escape, nanonood talaga ako ng Friends. And recently, dahil nga nag-working student ako and I'm almost always physically and mentally drained. Surprisingly, kahit na hindi ko naman ako confirm na I'm drained, pinahanap ko pa rin yung Friends, yung comfort lang. Pero almost always na-realize ko na kapag nanonood ako ng Friends, it's because it's either I recognize it or subconsciously alam ko na I need comfort, I need help. Also, Big Bang Theory that year din, pero hindi ko siya natapos. Grey's Anatomy din! Oh my God, Grey's Anatomy. That son of a bitch. Sorry for the word, pero in-introduce ako ng Friends is comfort to me. Grey's Anatomy is a guilty pleasure and something na parang, ewan ko, parang doon ang galing lahat ng red flags ko na kahit masakit na kailangan kong tapusin kasi I love it. Siguro Grey's Anatomy is my first toxic relationship. Pero I still love it to this day. Yun lang. Gusto ko lang ma-pen yung moment. Kasi before I know it, today, I have a lot to do about sa thesis. It's my rest day at work. Currently at Accenture. So, I have to make the most of my time kasi otherwise, I won't have any other time. So, soon, matatapos lahat to. Like, graduate, mababawasan ako ng burden. And, parang magiging pakiramdam ko worth it na lahat. So, matatabunan yung mga parts ko na ganito, na very vulnerable. So, gusto ko lang siyang immortalize kasi these parts of me are as much parts of me as those na si 2018 Casey, si Pillar, si Ate, sino pa ba? Si Bunso sa Mother Friends. Yung Casey na matalino, yung Casey na bobo sa love. All other parts of me, yun yung mas pinagtutuan ko napansin kasi incline sila eh. Like, I can hold on to them. Pero, these parts of me that are weak, vulnerable, I like to think na they're not an ascension. They're not an incline plane. Pero,
yung pinagsama-sama nilang weight, yung pinagsama-sama nilang volume, hindi man siya incline, pero slowly, inataas nila ako. So, I just want to recognize that. And also, thank you to people na nagbigay sa akin ng chance, like SM Foundation, yung mga companies ko na pinag-workan ko, yung mga naging boss ko, naging co-work ko. Although, I know na there are people na they find it unfair na there were special arrangements for people like us na nag-work while studying. And I don't blame them. I mean, it's just human nature to feel like that. They still showed, that they appreciate what I'm doing and that, they commend me. And so, I never got mad at them naman. I mean, I got pissed, pero it's all behind me na. At this point, I mean, it doesn't matter. I have more things to mind than them. So, it's just moving forward naman. Pero, I still thank them because kahit na masama sa loob nila, siguro, I don't know, at deep inside, they still made arrangements for me, and I appreciate that. And I'd like to think na hindi ko naman yung sinayang kasi hindi naman ako nagpabaya sa studies. And yun lang yung siguro isa sa mga point na gustong malaman ni 2018 Casey deep inside. And I'm only just realizing them now, pero at the time I was just focused, just strong-willed na kailangan manaig yung strong side ko kasi otherwise magsa-self-pity ako, magiging disappointment ako, not to others but to myself, which I dread. I mean, I don't care about people's expectation of me. They're theirs, and they're theirs to handle. It's not my job na i-meet yung expectation nila, but it's my expectation of myself that I'm most mine. Na nakalimutan ko na ito 2018 Casey. Deep inside, parang gusto niya lang naman malaman ng mga tao na I just needed a chance to break through. I just needed one helping hand. Hindi ko sasayangan yun. Like, yun lang parang sa deep inside, parang sabi ko, may mga tao na they were given money, resources to study, to pursue their dreams, pero they don't because they have something else to prioritize. I mean, if I had those, I would be unstoppable. I'm not even kidding. I've proven that time and time again. I just needed a chance. Then I can face the world with it. But it doesn't matter now. There were people who saw that potential and gave me a chance. So I'm more thankful now than just resentful. As this I'm saying as a person na admittedly nagtatanim ng galit. I keep that close to my heart kasi otherwise, I don't know, parang magiging blur ang lahat if walang line. So, I keep that to myself. Pero, I'm so thankful that there were people who identified na may potential ako. Just powered through. Ang dami talaga nila. May mga prof, may internship teachers, yung mga boss ko nga sa work, mga katrabaho ko, gave me a chance. Yung mga naging partners ko and my boyfriend, they were very supportive. My friends, all of them, kahit na madalas kaalala na sila sa akin kasi nga I'm
putting my health in the front line para lang ma-power through lahat to for the past 4 years. My health is on the line. I might never have children again, which I'm fine with at the time. Pero, buti sana kung having kids lang yung maapektuhan, it might, affect my physical health as well, other body systems. And I've never been hospitalized in my life. I pride myself in having just the best immune system. I mean, I never had a regular menstrual period kahit nung first time na nagkaroon ako. Never naging. The most that I've had, yung sunod-sunod na mens, is 3 siguro. 3 or 4. And the rest, laging irregular na. Pero never akong, merong mga years, I'm talking years, na never akong nagkasakit. Nagkaroon na ako ng, what's the, chicken pox. Pero never ako nagkaroon ng tigdas. All of my siblings, nagkaroon silang history ng problema sa lungs. Ako lang yung wala. Lahat sila na hospital, ako lang hindi. When we were kids, ha? And before nagtatrabaho si Papa sa EPSA, lahat ng mga kapatid ko and si Mama may health card. Ako lang yung wala. So, siguro nagkiting sila kasi healthy naman ako nung lumalaki. So, hindi na nila ako kailangan i-insure. Ganyan. So, never talaga ako nagkaroon ng problem. Tsaka, I was so fixed into the idea of placebo before. It's one of the concept na naintindihan ko nung bata pa ako. Kasi naintindihan ko na powerful yung mind. I mean, if you think it enough, it will happen. So, dati inisip ko talaga, I'm strong. I mean, I don't need it. I just need food, water, shelter, sunlight, air. Then, that's it. I'm good. Pero I drink medicines if needed. Like, if nagkakaroon ako ng trangkaso, hindi ko naman pinipigilan yung sarili. Nagkaroon lang ako ng mga sakit nung nagtrabaho na ako, naging akong puyat. Yun nga, nung nag-start ako talagang on-site work, then I'm studying as well. Doon ako nagkaroon ng first time kong hospital no 2022. Yeah, 2022. First time kong hospital. Oh my God. I was so scared. But at the same time, parang may something sa akin na I'm curious how it's like to be hospitalized. I mean, darating na lang yung pagkain, mama standing for me, nakahiga lang ako. Pero hindi yun mangyayari kung otherwise. Some other timeline. Ayun. Hindi na ako umiiyak. Kasi, bumalik na ulit yung mga memories na what got me through. There were times talaga na, oh my God, I don't want to think about them again, but it's important that I do para grounded ako. I always tell that to myself na hindi ko dapat kinakalimutan yung mga ganung bagay because otherwise, I'd be too proud to admit na I have weakness. Pero may mga times na talagang nagdadasal ako kay Lord na if, oh my God, naalala ko yung Pining, yung quote ko ng Pining. I've loved Fall Out Boy siguro. Na-form yung Fall Out Boy unofficially 2001. Na-form sila ng officially 2003. 2000 ako pinanganak. So feeling ko talaga connected kami. Like, kung first time ko pang nangiging makanta ng Fall Out Boy, very na ako. So yung mga lyrics nila very resonated talaga sa buhay ko. Yung mga may hirap na moments ko for the last 6 years, Fall Out Boy was there. Nagdadasal ako kay Lord. Hindi ako religious na tao.
I have my own mantra and I have my own God. Um, Roman Catholic yung religion ko, pero I don't practice it that much. I mean, I do at times, pero hindi ko siya ginagawang habit. I mean, hindi ko siya ginagawang like, wala akong, what do you call this? Wala akong parang practice. Like, regular practice to that. But I pray. I talk to God. I mean, often, I talk to God. Like, and I talk to God like a friend. Pero may mga times na parang tinatanong ko, pinihili ko kay Lord, if I get through this talaga, I can do anything. Tapos parang may surge ng, the miracle. It's a miracle kasi it got me through a lot of hard times in my life. And looking back, iniisip ko ng time na yun, parang, can I do this? Like, how can I do this? I might never be able to get through this again. There were times like that. My first heartache, oh my God. I cried to mama. Nakita ni tita, ng mga tita ko, ng mga childhood, family friend namin sa Dalahican. But never mind, kasi kailangan ko ng help nun. That was the first time I experienced that kind of heartache. Sabi ko, hindi ko na kaya. Like, I despise men. Ganun ako. Then, I don't know. Then I met my boyfriend. Parang, tamad lang talaga ako. Pero, and at times, a lot of timestamps in my life, I never have enough. Hindi pala. I have too much on my plate to even think about documenting my life. Pero sentimental akong tao. Meron akong mga resibo from way back. Yung first bench purchase ko from my own money. Yung first sapatos na binili ko. Like, first panty na binili ko. I have the receipt for that. Kasi lumaki ako na, oh my God, we're back to tears. Pero, lumaki ako na, tamad akong actually, masipag ako maglaba ng bata. Pero tamad ako in anything else. Pero masipag akong maglaba ng sarili kong damit. Kasi otherwise wala akong sasuotin. Like, siguro, growing up, you'll never believe me, pero I got through high school with only 2 pairs of panties. Tapos yung isa, pinamana pa sa akin. Tapos, talagang, towards graduation, medyo tumaba na ako nun. So, hindi na kasya sa akin yung 2 panties na yun na binigay sa akin. So, yung kay mama yung ginagamit ko. Like, as in, dumating ako sa point na gano'n. Kaya, nung nagkatrabaho ko, bumili ako ng panties na hindi ko na kailangang mag-alala na hindi ko na kailangang laban ko agad. Kasi bukas may magagamit ako agad. Pero hindi pa rin siya, like, kung nabili ko nun pang isang buong linggo. Masaya na ako nun. Pero, hindi ko natanggal sa sarili ko yung maglalaba ako. Ngayon lang, recently lang, kasi masyado na akong busy to do that. Pero, kahit nung pa ako, lagi kong nilalaban. Kasi, parang na-instill sa akin na kapag di mo yan nilaban, wala kang susuotin bukas. Ganun, kaya, yung mga ganong bagay, like, I take offense sa mga tao na pag nakikita yung, oh my God, or flashbacks. Pero may mga, narinig kasi akong ganito before from other people, na bakit ang linis ng plato mo? Like, parang tina-associate nila yun as matakaw, na parang hindi mo naman kailangang inisin yung plato mo. Like,
ano ka ba, patay gutom ka ba? Like, yung mga ganong demeaning words. Pero parang sa akin, parang masyado siyang offensive. Kasi growing up, kailangan kong simutin yun kasi yun na yung pagkain ko for, I mean, I'm not used to seconds. Kasi ang dami namin naghahati. So, yun yung mga fires na, oh my God, yun yung mga fires parang nag-bring together ng kung sino ako ngayon kasi I feel bad. Ngayon, recently ko lang yung na-experience yung pag busog na ako, hindi ako nape-pressure na ubusin yung nasa plato ko. Kasi alam ko I can pay for that food now. Pero before, kailangan kong ubusin yun. Tapos parang may something sa akin na hanggang nadala ko na napapansin ko na may mga times na talagang kahit ako nadadamutan ako sa sarili ko, parang ang damot ko. I keep to myself talaga yung mga bagay na binibili ko. Kasi alam kong duwag ko yun bili. Grabe na yung pagod ko. Like, di ko yun mabibili ng hihilata lang ako, tapos may magbibigay na sa akin. Kaya I thank my God na and my parents' genes na binigyan ako ng matalinong utak. Kasi if I grew up sa ganung paraan na hindi ako matalino, I never would survive. Wala akong talent. I mean, makanta ako, sumasayaw ako, pero wala akong lakas ng loob to use that as a to push me through. Yung curiosity ko lang, yung gusto ko magbasa, that got me through. Pero dati, naisip ko talaga na kung lumaki akong may pera, baka ngayon graduate na ako, meron na akong non-government organization, tapos tumutulong ako as a job. Not because I need money, but I want to help. Kasi yun na yung pinalakan ko. Pero ngayon, talaga, pinagsisisihan ko lang kasi lumaki akong still sa akin, I need help. I mean, like, kahit na meron na ako, kailangan ko pa rin tulong kasi ang dami kong pinupuntahan ng pera. So, naging lumaki ako parang madamot. Parang, I take offense na may mga tao na ang bilis lang nilang gamitin yung pinaghirapan ng ibang tao. Kasi parang hindi naman ako lumaki na kailangan kong mag-skincare. Di ako lumaki na kailangan kong mag-makeup or magsuot ng mga damit na maganda. Thank God, I grew up talaga na allergic ako sa mahal. I swear, allergic ako sa mahal. Lately ko lang talaga na-acquire yung deserve mo yan kasi masarap naman or bagay naman sa'yo, maganda yung quality. Pero before, nire-reject ko yung idea na kailangan bumili ako ng mahal. Kasi dun sa amount na yun, madami na akong mabibili na hindi pasok sa standards, pero okay na. I reject that. Pero recently ko nang na will die someday. Hindi magmamatter kung ilan yung napagkasya mo dun sa pera na yun. It will matter kung paano niya napaganda yung way of life mo. So, yun. I'm working on that. Pero before, talaga, yun kasi parang, we have our priorities. And, hindi ko pinaprioritize yung mga bagay na masyadong, ayokong mga designer. Hindi ko masyadong sa mga designer. So, chinecheck ko yung sarili ko kapag tiniisip ko ng
Katulad na nakaraan, parang gusto kong bumili ng mga bag. I just had one bag. Binili sa akin ni Remson. Then that's it. Pinatay ko na yung kasi sabi ko, mahal siya. Wala ka pang pera for that kind of um luxury. Pero yung mga bagay no, as personal things, dinadamot ko siya kasi bago ko yun makuha, I have got to go through hoops. Like, parang meron din deep inside sa akin na kailangan ko itong i-work on. May deep inside, parang may something sa akin na nagtatampo ako dun sa mga tao. Nakakatanggap lang sila ng pera, then sinasayang nila yung pera na binibigay sa kanila with things na otherwise hindi naman nakakapag-put forward ng something. Ewan, parang pero syempre, hypocritic yun. Kaya nga, pinapatay ko na siya. Kailangan ko lang siyang i-put out there para meron akong timestamp ng mga bagay na i-work on ko. Pero, yun, lang ako kasi never ko na-experience yun eh. Before, nung high school, junior high, special science class. Madami sa mga kaklase ko talaga, like, very well off sila. Or at least, hindi sila naghihirap. Hirap man siguro, hindi siguro sa studies, or hindi sila affected dun sa kahirapan ng parent nila. Like, pinapektuhan yung studies nila. Pero ako, 50 pesos yung baon ko. Para sa iba, malaki na yun. Kasi nga, nung high school, either pang umaga or pang hapon ka lang naman. So, sapat na yun for pamasahe and then snacks. Pero kasi sa amin, 50 pesos. May subjects pa ako ng hapon kasi nga special science class. Tapos, syempre, dahil nga special science class, may mga klase akong well off. May mga bagay din na mas mataas yung standards ng kailangang paggastusan, like mga school materials, ganyan. Hindi ko naman afford. Thank God talaga. Lord, I love you. Na nakilala ko yung mga friends ko kasi hindi naman nila ako ina-out na kailangan ko ng pera. I mean, like, tinutulungan naman nila ako. Pero syempre, nakakaya pa rin. Para naman yung mga bagay na kailangan ko nang gawin ng my own. Kailangan ko pa rin, aasa pa ba ako sa kanila. So, tapos nakatira pa ako nun sa tita ko. Kailangan maglinis ako ng kwarto. Ginawa lang naman, sa mambait naman ng tita ko. Like, bibigyan niya naman yun kahit na hindi ko naman hiningi. Tapos sa kanila pa ako nakatira. Pero syempre, pinalaki ako ng parents ko na tumanaw ng utang na loob. So, paghirapan ko yun. And anyway, kaya talagang maano ko sa mga bata ngayon na binigyan ng kasi ng chance, di ba nila yung naayos. Kasi nga, like, going back to 2012, kung sasabihin ko sa kay Casey nun na naglalaba para pang ex hindi, may pambayad sa mga fare, ganyan, nakakasama sa mga fare nun kasi imagine before, oh my god, 50 pesos lang yung fee para makasama sa fare, pero hindi ako makapunta kasi nga yung 50 pesos na yung baon ko na isa-isang buong araw. Syempre, hindi lang naman 50 pesos yung babayaran ko. Kailangan ko pa masahe.
Kailangan ko pa ng pagkain, ganyan. Tapos may mga babayaran pa doon. Gusto ko rin naman yun matry. Like, yung mga, mag-watch ng movie, ganyan. Dahil gusto ko gawa ng mga memories kasama ng klase ko. Ngayon, di ko, pinas ko talaga yun. Hanggang sa, naglalaban ako para din sa pinsang ko, ganyan. Pinabayaran na ako ng 150. So, nagkakaroon ako ng extra pera, nakakabili na ako ng bulbo, bimpo, ganyan. Kaya ko lang na-realize, ever since pala, nakitera na ako. Lagi na akong may ginagawa para kumita ng pera. Which explains a lot. Kung sasabihin ko yung 2020 Casey na hindi mo na kailangan maglaban ng damit, may iba na naglalaban ng damit mo. Hindi ko pa nilalaban yung damit ko. So, hindi mo na kailangan laban yung damit ng iba. Hindi niya paniniwalaan. Kasi that time, very, tatag din si 2012 Casey, naiintindihan niya na kailangan niyang gawin yun. Pero sa isip niya, sayang yung perang yun kapag titigil siya. So, hindi niya titigil yun kahit nasabihin ko na balang araw. Mahirapan ka pa rin. May nagkatrabaho ka pa rin, pero hindi mo na kailangan laban yung damit ng iba para magkape. Sasabihin niya, sayang pala yung 150 kahit kumikita na ako ng iba or kahit na may pera na ako. Sayang pa rin yung 150. Ganun siya eh. Anyway, binigyan ako ng phone ng ninong ko kasi ipon daw yun na pamasko sa lahat ng mga pamaskong hindi niya ako nabigyan kasi nasa Africa siya. So kami ni Kuya Ram, binigyan niya kami ng identical na phone. Red yung sa akin. Tapos gray yata kay Kuya Ram or blue. Nokia yun eh, Nokia. Tapos nakakapag GPRS nun. So nakakapag Wattpad na sa klase. So yung ako nun. Tapos merong free na earphones yung Nokia. Pero nawala yung akin. So sabi ko, kailangan ko ng headset ay ng earphone. So, umili ako sa mga Muslim lang. Yan nun dati, ang mahal nun. Mahal na nun. Mga 60 pesos. Kailangan ko siya. Sabi ko, kung magsabado ko para makapaglaba ako. Tapos 60 pesos na kaagad yung mapupunta sa ano. So, 90 na lang yung sa akin. Minsan binibigyan ko si mama. So, wala na ako. 50 pesos. Tapos, imagine, 50 pesos. Yung lunch ko, 7 pesos pa yung mamasahe nun kasi student. 7. Tapos, 14. Uwian. Tapos, minsan di pa ako kaya ako di na sana yung mag-almusal. Actually, nung elementary pa naman. Pero, parang nag-function naman ako eh. Parang okay naman ako pag di ako nag-almusal eh. Pero minsan talaga nagkikrave ako. So, nabili ako pandesal. So, minsan, piso lang yun naman. So, 5 pesos na pandesal. So, 14, 15, 19. Meron pa akong 31. Yung nun, yung mga rice, meron pa nun magkano ba yun? 15 pesos. Tapos, meron na siyang hotdog tsaka kanin. Tapos, only sabaw. So, 15. Mayroon pa akong 16 pesos. May hapon pa. Tapos, minsan, may practice pa. May ambag, ganyan. So, kailangan ko magtabi-tabi. Siyempre, nabili sila ng mga tusok-tusok. Ako nabili ako mga 5 piso lang or ano lang. Kung ano lang yung ko. Kahit na gusto ko pa. Wala na akong pera eh. So, yun lang. Buong ubo ay kung maalalahanin yun na 50 pesos, maghapon ko na. Samantala ngayon, yung 50 pesos, balikan ko pa lang mula ngayon hanggang Cubao. Oh my God. Grabe. Pero kung di ko rin naman yan pinagdaanan,
hindi naman ako pupunta dito. So, I'm still thankful naman. Ano lang, I'm just reminiscing. Kasi, I'm about to ganun ulit eh. Nasa ganung part na ulit ako ng buhay. May na ulit akong obstacle. Even though I know na malalagpasan ko siya, I'm still dreading it. Kaya, iniipon ko lahat ng mga things na napagganunan ko na. Para I know na I'm on the right track. Mga past cases, very like avatar sila. Like, may iba-ibang state sila. So thankful to all of them. Nag-log out na yung portal. Pero, thank you so much, SM. Alam nyo kung gaano kadaming attempts yung ginawa ko para sa scholarship nyo. Kung susumahin yung unang-unang email ko sa kanila, kasi gumawa ako ng email ng senior high school para sa lahat ng mga magiging official ko na email. Kasi yung email ko before nun ay Yahoo. Yung connected sa Facebook nun. Nawala, no? Pero, since sabi ko, mas maganda yung UI ay yung UI ni Google. Doon na lang ako sa Gmail. Gumawa ko ng Gmail, yung 1000 KC kay Neme. Kung isa-search niyo yung 1000 KC sa lahat ng mga history ng mga forms na natanggap nila, I tell you, 3 ang lalabas. 3 beses ako nag-try. Nung una, binigyan na pala ako ng tawag dito? Sinundan na ako ng what was this? Sinundan na pala ako ng email for schedule ng exam. Hindi ko nakita kasi wala naman ako nung device. Wala ako nung phone. Ay, may phone ako pero wala kami internet sa bahay. Nakikihiram lang ako ng laptop ng kay Kaye. Hi, Kaye. Yung pinakapatid ko. Tapos, or sa tita ko, ganyan. Nakikiram lang ako ng device. So, hindi ko siya nabantayan. Tapos, nasa spam pa siya. Nung time na yun, bago lang ako hindi ko naman, yung email. Like, very, akong tao. Very libro ako eh. Traditional ako eh. Hindi ko alam hindi ko alam na, inisip ko pa nun, sabi ko, official email to, bakit napunta sa para napunta sa spam. Ko pa sila. Sabi nila, hindi kasi minsan, nadidetect ng system na marami na siyang email or like, may mga taong nag-report. Basta maraming factor doon sa, Tsaka minsan, lang, like, hindi niya na-recognize yung email na yun. So, inaano niya na baka spam yan. Ganyan. So, nasayangan ako nun. Kaya ako nagtrabaho. Tapos, nung next year, mag-apply din ako agad. Kaso, ang tagal ng process ng KABSU. By the time na parang, ang tagal nila mag-update. Nakapagano ako na, sige na nga, mag-aaral na ako, magtatrabaho pa ulit ako ng 1 year. Hanggang sa gumraduate lang yung kapatid ko. Next year, nag-pandemic. Diba? Pero nag-apply pa rin ako nun. Thank God. Pa rin. Kay kuya sa APC, Asia Pacific College. Kung saan kami nag-exam. Galing pa ako ng work, di ako umuwi. Hindi ako natulog sa office kasi nga pagkatapos ng work ko, dumiretso na ako sa APC. Naligaw pa ako yun yung mga unang beses na nag-angkas ako. Nag-angkas ako mula Baclaran kasi sabi ko kailangan ko magdasal. And Baclaran is my sanctuary. Every Sunday nandun talaga ako. Di ako religious ng tao pero very close to my heart ang Baclaran. Kasi doon nawala yung phone ko. And at the same time, doon ko na-realize na I don't have to conform to a religion to feel close to God.
ironic kasi nasa loob ako ng simbahan nung na-realize ko yun, pero I did. So, I still go back there, and lagi akong nagsisend din ng kandila doon for a lot of purposes. Pero, mostly, para mag-hi kay Lola. Kapag may nagkakasakit, kapag may sinasabay ko lang yun doon, pero ang main purpose nun is kay Lola. Because I want Lola to see my light. So, galing ako doon, nagdasal ako, sabi ko, Lord, kung para sa akin to, di ako magagalit sa iyo. Pero bigay mo na sa akin. Sabi ko, bigay mo na sa akin to, Lord. Kasi pangatlo ko na to eh. Baka mamaya i-block na ako ng SM. Sabi ko, Lord. Tapos ako, angkas ako from Baclaran to APC. Hindi ko na-realize. Akala ko kasi, yung ball, sabi ko, hala, may mga form. Kasi pinibigay ng guard. Sabi niya, fill outan niyo po to, ma'am. Ganyan. Mag-apply ka scholarship, di ba? Fill outan niyo to kasi kailangan to para dun sa ibibigay sa yung scholarship applicant number. Ganyan. Wala akong ballpen. Kasi nga, galing akong work. Di naman nagbo-ballpen sa work. I mean, I did pala. Kasi nag-wake up call ako. Nagsasalat ako ng Pero hindi ko naman yung pwedeng iuwi, no? Like, hello, nandun lang yung sa office. So, wala akong ballpen. And, pinahiram ako ng kuyang guard ng ballpen. Like, he saved my life. Noong time na yun, sabi ko, pumunta pa ako ng Shell, yung pinakamalapit na tindahan. Walang ballpen. Tapos, yung neighborhood ng APC, yung one side, SLEX. The other side, parang mga mga executive na subdivision. So, walang chance na magkakaroon doon ng mga sari-sari store. Like, hindi ko na sinayang yung oras ko kasi magta-time na. Sabi ko, nag-isip na ako na magtatanong ko sa ibang scholar na ang applicant kung meron silang ballpen or kaya yung mga student mismo sa APC. Nagtanong ako kay Kuyang Guard kung saan yung pinakamalapit na tindahan ng ballpen. Tapos sabi ko, Kuya, wala po kasi sa Shell. Sabi niya, ayun lang po, ma'am, yung pinakamalapit. Tapos sabi niya sa katabi niya, uy, may ballpen ka ba? Tapos sabi niya, hindi, meron akong ballpen sa bag. Tapos kinuha niya pa yung ballpen niya sa bag. Kaya, Kuya, you're the best. Sabi ko pa kay Kuya nun, Kuya, baka hindi po ito gumagana. Sabi niya, gagana yan, ma'am. Kinamit ko yung kanina. Tapos sabi ko, thank you po, babalik ko po mamaya. So, diretso na ako sa Pero I swear to God talaga, after nung exam, feeling ko talaga bumagsak ako. Sabi ko, hindi ko natapos yung exam. Ang ginawa ko lang, siniguro ko, nakada sagot ko, sure ako sa sagot. Na talagang, hindi ko natapos. Online lang pala yung exam. Yung ballpen, kailangan mo lang para masulat mo yung pangalan mo, ganyan, may mga form. Bibigay kayo mga Malis na nga yun Nag-asawa na siya. So, tapos ina-explain nila sa amin yung mga magiging next step, ganyan. Sabi niya, para dun sa mga hindi papasa, sadly, hindi na kayo makakatuloy sa next round. Sabi ko talaga, okay na ako. At least I gave a fight. Sabi ko, at least ngayon, nag-check na ako ng email, nag-show up na ako. Okay na ako dito kung hindi talaga para sa akin to, Lord. Tapos naalala ko noon, nakatingin ako sa SLEX, sa mga dumadaan na sasakyan. Sabi ko, kailan kaya ako makakasasakay sa sasakyan na wala akong iniisip na ganito. Tapos finlash yung mga pangalan sa screen. What's that? White screen sa projector. Tapos andun yung pangalan ko. I was ready to go as in. Like, na ako ng bag, sabi ko, magka-thank you na lang ako kay Kuyang Bartek. Nag-ayos na ako ng mga gamit kasi nasa parang computer room kami. Tapos, may dala pa akong mga pulbo, like tubig, ganyan. Nilagay ko na sa bag ko, saka ng bag ko. Tapos nakita ko yung pangalan ko. Paiyak na ako talaga nun. As in, paiyak na ako. Kasi sabi ko, yung sunod na part, interview, kasi sabi ko kay Lord, ipapasa niyo lang ako ng exam, okay na ako. Like, sure ball, ako na to. Huwag mo na akong tulungan. Ako na to. Sabi ko kay Lord, sabi ko, exam lang talaga yung tulong mo sa akin kasi
magaling akong mambola ng tao. Sorry, SM, kung ito na yung pag-amin ko na binola ko lang kayo, pero like, I know how to position myself to, parang, hindi ako magaling magbenta ng product, ng services, or what. Pero, magaling ako magbenta ng sarili ko. Like, I know how to maximize and to leverage my good qualities. So, sabi ko, okay na to. Sabi ko, Lord. Sabi ko, kung para talaga sa'yo, para sa'yo, hindi ko nga natapos yung exam eh. Pero, pumasok pa rin ako. Tapos yung nag-interview sa akin, very, akala ko, English talaga all throughout yung conversation. At saka, akala ko, hindi ako mabibigyan ng chance kasi nga, nagtatrabaho na ako that time. Like, call center pa. So, syempre, ang iniisip ko sa call center, lahat, malaki sahod. Pero that time, 15,000 lang yung sahod ko sa isang buwan. 15,000. Imagine, 2018, 15,000 yung sahod mo. Tapos, Cavite pa ako nakatira. So, ang pasahe ko nun, balikan is nasa anywhere between 150 to 180. Ganyan. Pamasahe lang yun. Wala pang pagkain. Mahal ng pagkain nasa likod namin, Makati Med. So, it's either fast food or mga mamahaling mga restaurant. Doon ako natutong mag-Starbucks, ganyan. The love of my life, ang chicken Alfredo ng Yellow Cab. Ako hanggang ngayon, kapag ginagawa ko siyang price for my struggles. Pero yun nga. So, inisip ko nun, mabibenta ko ngayon sarili ko. Isipin naman nila na mas maraming nangangailangan kaysa sa akin, na ako nagtatrabaho naman ako, pwede akong Pero gusto kong mabigyan ng chance. Sabi ko sa kanila, parang, hindi ko man na maalala lahat ng mga tanong pero may tanong doon isa na naaalala ko. Ang sabi niya sa akin, kapag ikaw na yung scholar, paano mo papatunayan na worth it yung pinang-aral sa'yo? Isa yun sa mga question. Pero yung question namin, medyo Tagalog medyo nagtataglish naman siya. Pero ang instruction sa amin is English talaga. Hindi ako kinakabahan nun. Never ako kinabahan sa interview. I swear on my life. Kahit mamatay ako ngayon, tapos iyan niyo yung brain ko, never ako kinabahan sa interview. Wala pang interview na nakinabahan ako. So, nung time na yun, sa isip ko, I just need to breathe. Nung naghahantay pa lang, I just need to breathe. I just need to stay on my toes. Tsaka dapat di ako inaantok. Pero inaantok ako nun yung nasa pila. Ang tagal kasi nun. Tagal ko na sa pila. Tapos, iniisip ko nun makikidnap ako. Sabi ko, hindi na ako kasi nang layo nung nilakad ko mula ABC hanggang sa Magallanes. Pero, tinanong niya sa akin kung paano ka daw papatunayan na worth it yung scholarship kung ako na yung matanggap. Sabi ko, I only have one job, to study and to study my best, kasi otherwise sasayangin ko yung pera na binigay sa akin, yung chance na binigay sa akin. Sabi ko, and I remember my answer. Oh my God, I feel so fond of these memories. Pero I remember my answer kasi sabi ko, nire-reference ko yung mga times na nag-apply na ako before, and I gave it, and I allowed myself to pass on that opportunities. I mean, na mag-move on kahit na gustong ko nang mag-aaral nun. Pero binigyan ko yung chance sa sarili ko na mag-mourn and then move on. Kasi sabi ko, dadating yung chance ko na kung para sa akin talaga mag-aaral, makakapag-aral ako. Ni-reference ko na it means so much more to me that I get the scholarship because I've tried many other times before and I failed for
a lot of circumstance that went against me. But if I were to be a scholar, I'd know na sulit yung binayad sa akin. That was the only time na nag-taglish ako. Kasulit yung binayad sa akin. Sulit. Kasi I've been the person, maybe one of my co-applicants kanina po na hindi pumasa. And they were wondering na paano kaya kung ako yung scholar? Paano kaya if I get that chance to study for free without worry? I've been that. I've been through that. And from since then until this day that I was given a chance to prove myself worthy of the scholarship slot, I've been pining and I've been preparing myself to make the scholarship seem like I'm worth it. And I am. I was just not given the chance to live the life that I want to. Pero with whatever I was given, time and time again, I made the most out of it. Then that's it, sabi ko sa kanya. Pero I still thank SM kasi hindi man ako yung mabigyan, maraming others na mabibigyan. And that could have been me, pero I'm still happy na merong chance sila na makapag-aral. Kasi nga, I'm nakikisimpati ako sa kanila. Kasi alam ko yung pangarap. I mean, alam ko yung pakiramdam ng tao na parang gustong-gusto kong mag-aral for those 2 years. I swear. Alam niya ng mga friends ko who were saka sa nung high school na gustong-gusto kong mag-aral pero I just don't have a chance. Kaya hindi ko sasayangin pag nakuha ko. And I got it. Nagkaroon ng nagka-pandemic pero pinapunta ako sa may nagpa-send sila ng mga picture ng bahay, ganyan. And merong nag-house visit. Naabutan ako ng house visit bago mag-pandemic. Nag-house visit sila parang March 7. Ganon. Tapos naka-face mask na sila. Nag-house visit sila. Sa dami nila. Ang dami nila. Hindi ko in-expect. Sabi ko, isa dalawa lang pupunta. Ang dami nila. Siguro mga 8 or 9 sila. Hindi naman sila nagtagal. Tinignan lang nila yung bahay. Umakyat sila dun sa taas. Ang gulo ng bahay ng time na yun. Sabi. Tapos yun. Sila mama yung kumausap sa kanila. Kasi tulog ako noon. Tulog ako. Kasi may pasok ako sa gabi. Pero nagtulog-tulogan ako nang dumating sila. Kasi nga, narinig ko na sila na nagkakomosyon sila na gisingin ba natin si Casey? Parang nagagaling sila mama tsaka si papa. Gisingin ba natin si Casey? Diyaan mo na, sabi ni papa kasi may pasok pa yan mamaya. Tapos naintindihan naman ng mga house visit na may pasok pa ako. So, si mama tsaka si papa na okay. So, narinig ko siya sabi ni mama, tagal na po niyang gustong mag-aral kaso wala po kasi may pag-aral. Nagtatrabaho nga po yan ngayon. Pero gusto niya po talaga mag-aral, parang gano'n. Tapos pinakita yung mga medal ko. Meron akong mga doon ng mga medal ko, parang naka kineme sila. Tapos yung mga scholarship grants ko nung senior high, tsaka nung junior high, ganyan. Very studious talaga siya. Bata pa lang siya, gusto niya nang mag-aral. Mga tao naman. Ay, so, grabe. Nakapulot ako ng libro sa dagat. Hanggang ngayon, nasa bahay pa rin yung libro na yun. The Gift. Ay, hindi pala The Gift. The Present pala. Tapos yun. Nabasa ko yun. Tapos yun. I got the confirmation only. Kasi nga nag-pandemic na. So, yung confirmation dumating June na. So, those were... Tapos na tanggal ako. Wala na akong work by... Kasi nga pandemic, so nasa bahay lang kami. Tapos na yung account, nag-sunset na yung account. So, yung ibang mga kasama ko,
parang ano lang kami, floating lang kami that time. Yung iba napunta sa ibang account. Tapos ako, nagpaano na ako kasi I mean, okay lang sa akin na hindi muna ako mapunta sa mga magka-work kasi nga parang nagtakot din ako nun eh. Kasi nga sila mama that time, syempre may business na kami nun nung isdaan. So, lagi silang nasa labas. Sabi ko, puyat ako eh. Yung work ko puyat eh. So, susceptible ako lalo. Mahina na yung immune system ko. So, kapag ako yung lumabas, mas malakas yung chance na hindi man ako maapektuhan. Kumapit sa akin yung virus, tapos mapunta ka nila mama, yung mga kapatid ko, ganyan. So, natakot ako. Sabi ko, hindi na lang. Tapos, iniisip, nawala na sa isip ko yung scholarship. Sabi ko talaga, baka nga ano eh, nakapili na sila ng ano, kasi nga may trabaho ako. Yun talaga inisip ko, may trabaho ako nung that time. Tsaka, ano ba to? May trabaho ako, tsaka, pandemic, so baka itigil mo nila yung scholarship, ganyan, kasi marami tinutulungan sa SM, ganyan. Tsaka sarado yung mga mall nung that time, di ba? So, naisip ko baka mamaya hindi nila ituloy yung scholarship for that year. Pero I received the call. It was June 10 nung na-confirm na may scholarship ako. Wait lang. I remember it to be June 10 eh. Oh my God. That was 2020. Wait lang. December pala to. Oh my God, wait. I'm almost there. Kasi, yung unang pinagsabihan ko nun, kasi wala pa si mama. Unang pinagsabihan ko nun si Andrea. I'm here. I'm here.
What's this? Hindi. Nasaan siya through, what was that? Um, Text message din. So, yeah. June. Na-confirm ko. I'm okay. Kung hindi man, I'll be. Oh. I can laugh na ngayon. Kasi hindsight na siya. Yung mga choices na nag-lead doon, I could never fathom paano she went to sinasabihan na hindi ka you never go anywhere kasi matalino ka lang. Like, I'm not street smart. Although I reckon I am. I mean, I could survive in any playing field. Huwag lang siguro sa drawing or sa violence, I guess. Pero tininig ko yun personally before. Ang sakit nung marinig. Kasi, siguro, more so kasi galing siya sa mga tao na least likely kung mariringgan ko nun. Pero, it has become a challenge for me na, yeah, I am. Matalino lang ako. Pero it got me somewhere. Yung talino ko, it got me to a lot of places. And hindi siya curse na matalino ako. Matalino lang ako. Hindi ako, I still, para siyang poison sa bibig ko na sabihin na to even consider na may mga tao pa rin na batang taba mo, parang naiwanan ka sa kusina, na hindi ka ba nag-exercise or like parang ang takaw, ganyan. Pero I know hunger in my own little way. I mean, there are people na mas poor naman yung condition kahit before sa akin. Pero I know kung paano magutom in the sense na may mga bagay na gusto ako pero I had to tell myself na hindi ko na sila gusto para hindi ko na sila gustuhin. I mean, hindi ko sila nahanapin. Hindi ko sila i-crave. Nagpanggap ako na hindi ko gusto ng ito yung isa sa mga bagay na pinitingnan binabalikan ko.
Like ngayon, meron, oh my god, I have it here. And, nagpabili ako kay Lemso ng pandesal, specifically para dito. I have it here. This one. Yung mga high school friends ko, hindi ko alam kung maalala nila, pero I've been saying this, na hindi ko gusto ng pimiento. I have it dito sa dorm. Nagpapanggap ako na hindi ko gusto ng pimiento. Kasi, hindi ko afford yung pimiento sandwich before. Like, afford ko lang yung egg sandwich kasi 10 pesos lang yun. Eh, yung pimiento sandwich parang nasa 18 yata nung time na yun. 15? Oh, 15 yata. So, I had to, parang sinasabi ko, ay, hindi lang ako mahilig sa ano eh, kasi ayaw ko ng kamatis. Pero, sarap na sarap ako sa pimiento. Like, I love it now. Kasi nagpabili ako ng pandesal kay Remson para pag uwi niya, makakain kami. Mga pinigay ko sa sarili ko eh. Kaya, nung nagkapera ako, kumain ako. Mga bagay na hindi ko naman. Like, McDo is a luxury for me growing up. Ngayon, nag-McDo kami kanina. Pero before, kahit na nagkakapera ako dahil sa mga racket ko, hindi ko iisipin magmamakdo at all. Kasi iisipin ko, yung ipapang McDo ko, pwede ko na yung ipang extra snack for 2 days or for 3 days nga eh. Kasi kahit 50 pesos lang naman yung fillet na solo. Yung 50 pesos na yun, pang buong araw ko ng baon. So gustuin ko na lang yung meron akong extra pera kaysa yung one shot of luxury lang, tapos bukas wala na. Ganun ako before. Ngayon kasi may liway na ako eh. Like, inaalaw ko na yung sarili ko na mag-splurge sa sarili ko kasi I deserve it. Pero ang time niya, hindi. Luxury sa akin yung mga drinks. This I growing up. Siguro kaya hindi rin ako marinig sa tubig. Kasi nilalasan ko na tubig lang nininig ko. Pero yung mga drinks like C2, mga Yakult, mga soft drinks, ganyan. Basta mga drinks. Luxury yan sa akin. Kaya nung pag nagkakapera ako, binibili ko gatas. Bumibili ako ng mga selecta na buy 2, tapos may mga discount sa Alphamart. Bumibili ako nun kasi hindi ko rin na-experience growing up na may available na gatas. So, nung luxury siya sa akin na bumibili ng mga milk tea, ganyan, ng mga soft drinks. Luxury siya eh. Like, sanay ako nang bibili lang ako ng a la carte. Kung magmamakdo, mag-ano kami, magpa-fast food, a la carte lang. Kasi mahal yung drinks eh. Pamasahe ko na yun eh. Minsan, nililibre ako ng mga kaklase ko or magkano kulang mo, bayaran ko na. Ganyan. Pero, syempre, hindi naman ganun lagi. Nagko-contest kami noon, nagdi-DSPC kami. Wala akong pera. Pera ko, nagbabaon ako. Nagmamakdo sila. So, sasamahan ko sila kumain. Okay lang naman sa akin mag-isa, pero gusto ko kasama yung mga friends ko, no? Magchichikahan kami ng mga crush namin doon sa contest, eh. Tsaka, kung ano namang gagawin namin, kaya chikahan sa mga klase, ganyan. Pero wala akong pera. Hindi ko afford. Kaya nung na-afford ko, no? Gusto ko ng pimiento. And kung gusto kong kumain ng mga bagay na gusto ko, kung afford ko naman, bibilin ko. Hindi ko na pinipigilan yung sarili ko na mag-crave. Kaya ako tumaba. Pero hindi lang naman yun yung reason. I mean, like, pinipigilan ko yung sarili ko kasi allergic talaga ako sa mga taong masyado silang out loud sa pagiging less brainy as some.
I'm trying to phrase it in a way na hindi sila masasaktan pero yun, yung mga taong let's bring me. Tama na, yung word na yun. Pero allergic kasi ako sa mga ganang tao na pag nakakita sila ng mataba, inisip nila dahil lang matakaw, like kumakain. Like nung nakaraan lang nitong nag-swimming kami ng pagkabuhay, Easter Sunday, may nakita sa akin ng family friend. Sabi ba naman, ang taba mo na, ang laki mo na. Ano ka ba, naiiwan ka ba sa kusina? Ganyan. Like, what changed after he said that? Pumayat ba ako? Or, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan sabihin mo yun sa tao. Like, I know. I see it in the mirror. I hear it all the time. Kailangan ba magagaling? I mean, kailangan talaga ba sabi mo yun? Pero, siguro, inano niya lang, very observant lang siya. Pero, hindi ko yung pinaprocess. So, hindi ko siya pinansin. Like, kung they'll take it as disrespect, then so be it. It was disrespect to call me that in the first place. So, I won't give you respect after that. You earned that. So, hindi ko siya pinansin. Yung nagsasabi pa ng like, paano ka magkakaasawa? Tatanda kang dalaga? Paano na lang yung sayang yung ganda ng lahi natin kasi hindi. Like, I don't know. Kasi never ako nagkaroon ng vain quality. Like, I take pictures. I don't hindi ko goal na maging maganda because I am already. People should take things as they are, and if they have a problem with that, that's not my problem. That's never mine. So, hindi ako physical ng tao eh. If I ever get into exercise, yun yung dinadread ko. Yung mga tao na parang, ayan, sige, mag-exercise ka na para pumayat ka, para makakuha ka, para maging sexy ka, para maging, like, it's something na kailangan ko gawin. Mag-exercise ako kasi gusto ko. It's either for my health or for my mental clarity. Kasi nag-exercise ako before and makakapag-isip ako ng mas maayos. Hindi ba I don't know. Like, they hear it all the time na ako yung part ng family na nag-aaral habang nagtatrabaho. Naisip ba nila na 8 hours ako sa internship, 8 hours ako sa work, and then may travel time pa in between, and then gagawa pa ng mga schoolwork sa time, so I don't have time to do that. My exercise is walking. As much as I can walk, I do. Hindi ako nasanay na mag-tricycle unless very hassle na talaga lang ang dami ng dala. Pero hanggat kaya ko, naglalakad ako. So, mayroon akong physical activities. Hindi ko maisip, kailangan pa nilang sabihin yun. Like, I don't know. Do I call you out for being ugly? This is the part of me that I'm trying to hide and to show to very few people, pero it's coming out now. Anyway, I don't call out people for being that, so I don't know. Hindi ko naman pinufront na may pera ako. Hindi ko rin pinufront na matalino ko. I mean, I do. At times. Nagpo-post ako ng mga grades. Because I earned that. With my own hands. Pinag-aaral ako ng SM. Pero for a reason. Hindi ako pinag-aaral for free. Kailangan may maintain akong grades. So, it's my own hands.
walang nagbabayad ng dorm fee ko for me. I pay with my own blood and tears. So, why should I be controlled by people na wala namang blood? Yung mga tao nga tumutulong sa akin, hindi nga sila nagsasalita eh. It's people talaga na walang ambag yung nagsasalita. I don't know. Do they feel jealous? My vain side like to think that na yun, nainggit lang sila kasi kaya ko, kasi I'm doing fine. Kahit na hindi. But they don't have to know that naman, pero parang, I just don't understand them. Pero hindi lang talaga. Kaya as much as I can, pag nakakita ko ng content about PCOS, nagsishare ako kasi para dun sa mga less educated nating mga folks, madalas mga boomers. I love to share knowledge. I love teaching. Even if not necessarily straightforward, pero pwede ka namang mag-self-learn. Dami namang nag-Facebook na. Kaysa puro fake news yung binabasa nila. Pagbasa sila tungkol sa effects ng PCOS and how yung katabaan is not a cause, it's an effect. So, I don't know. I take offense in that. And people who try to do that to me, I make it visible that I take that as disrespect. Because I was raised na tumanaw ng utang na loob, common Filipino values. So, I cannot do that in front of my family. Pero I try to show it in a way na they'll just realize that on their own. No? Hindi niya ako pinansin. Like, ano isasagot mo doon? Taba mo na. Naiwan ka ba sa kusina? Anong nangyari sa'yo? How do you answer that? How? Do I say thank you? Do I say why? I don't know how to answer that. Kaya just stay silent. Tignan ko, hinihitaan ko. Then, actually, hinihitian ko pero sa iba ako nakatingin. So, I never look at them. Yun na lang yung ginagawa. Parang pero sila din yung mga taong nagko-comment sa pag may mga contest ako before, tapos nanalo ako, tapos they share in my pride. Pero they put me down kapag may something silang pwedeng i-put me down with. Does it make sense? So, I don't welcome that. I reject that. Kasi hindi ka naman hinihingi yung support mo. I appreciate that you appreciate me, but I did not ask for it in the first place. So, why should I be bothered by mga ganong comment? Kaya, mas gusto ko yung mga friends ko kasama. Kasi they understand na, and I chose them because of that specifically na. Kasi yung mga family mo, yung mga friends ng family mo, hindi mo na sila mapipili kasi they were there before you were there. You have no control over that. And as Filipino, we were taught to show respect to our elders. Pero sa friends ko, pwede kong ibuksan yung door to my life to people I know deserves it. So, I did. And kung nagpapakita sila ng disrespect sa akin, I show the door out.
Because I don't have time to make space for people in my life na ayaw naman nila dun. Siguro someday kapag di na ako naka-fight or flight response state, pwede ko lang i-take time na i-accommodate sila, pero at this time, no. I have so other things to do. Like watch my favorite things. Work on my thesis, which I dread doing, but I still have to do. Those kinds of things, yung mga bagay na wala lang, parang hindi ko napinindihan. Pero they are what they are. So, yun. I'm going to upload this sa YouTube kasi hindi para pero for me lang, para balikan ko lang siya. Ipapakita ko siya sa future me. Kasi meron akong nakaschedule na letter every year for myself on my birthday. This could be other form na makita ko yung mga point of view ko at certain period of time. So, yun. The next thing I'll do is, I'll upload na lang yung mga picture ng mga bata. Kasi, I feel so close with my students. And I can't help to think na, akala ko nung nagtuturo na ako, nakakaramdam ako ng parang motherly nature sa mga anak ko. Ay, sa mga, di ba? Mga anak ko, mga estudyante ko eh. Akala ko ma-awaken na yung gusto kong magkaanak. Pero hindi pa rin. Can't help to think na teaching and being a teacher is the closest to motherhood as I can. At least in theory, at this moment. And din ako na I'm a better mother than I am a teacher. At least in my students, Like, kaya ko naman palang naging nanay. Kasi dati akala ko wala akong maternal instinct. Kasi sa mga kapatid ko, hindi ako ganun. Like, it's my job. So, I do it. Pero, it's not out of instinct. Pero, syempre, feeling ko hindi siya maternal instinct. Parang sibling instinct na pwede kong asarin yung kapatid ko, pero bawal mo siyang asarin. Kasi sa'yo ako magagalit. Parang gano'n. Parang, pwede ko siyang saktan. Mag-aanohan kami. Pero, bawal mo siyang gananin. Kasi pag nasaktan siya dahil ikaw, magagalit ako sa'yo. Parang gano'n. Parang, gano'n yung mga instinct ko. Pero, hindi maternal. Like, basta? Huh? Magpabili ako Remson mamaya eh. Pauwi na yun. Ay, mga 5 out niya. So, yun. I feel so close with them. And, dami kong natutunan. Mas marami akong natutunan sa pagiging teacher sa mga bata kaysa sa pagtuturo. Kasi ang dali lang ituro ng mga lessons eh. Yung paano ka kumonek, yun yung talagang dami kong natutunan. Kasi yung mga bata, gusto lang naman nilang makapakinggan sila eh. Gusto lang naman nilang malaman na they're seen, they're heard, they're there, and that na-acknowledge yun. Yun lang gusto nila. At saka, lagi kong iniisip nung student ako kung ano yung gusto kong mangyari. Like, gusto ko na may clear feedback, na gusto ko na kahit mali ako, hindi ako ipapahiya. Yung mga ganon, yung mga
Carrie, Sir O, Ma'am Ravy, yung mga naging teacher ko na very model ko. You just take the good and then keep up the bad. Yun lang, ganun lang kadali. Siyempre, may mga bata na itetest talaga yung patience mo. Pero at the end of the day, I can never get mad at them. Sa mga bata lang yata ako hindi magtatanim ng galit. Kahit naka-experience kami ng something na sa mga bata. Pero, it's not their fault. They don't know any better. And, empowering sa akin nung student ako, na empowering sa akin na binibigyan ako ng chance to decide for myself and to decide for certain important aspects of my life. So, binibigay ko yun sa kanila. Ini-empower ko sila in any way that I can na hindi ka lang student, you're currently building very important blocks of your life na kakailanganin mo someday. So, get as many blocks as you can. Ngayon, parang na-empower ako nun yung mga naging teacher ko. Binibigyan nila ako ng avenue to speak for myself. And it did wonders for me. So, bakit ko pipigilan yung mga student ko na maging ganun. Diba? Ayun. Support ka lang. And then they get you. They get the lesson. And they apply it in real life. Which is the goal at the end of the day. It's not about scoring perfect sa exam. Masyadong magandang product. It's about what was left in them. Kasi yung mga lesson, ko pa ulit-ulit, kahit makita pa nila yun sa mga palabas, diba? Madali lang i-enforce yun eh. Pero yung kung paano ka naka-live ng imprint na pwede na nang balikan, tapos mula doon mahalag na yung lesson, yun yung mahirap ma-set. Na mas important naman. Kaya lahat ng mga student ko feel very maternal sa kanila. And wala akong pasensya eh. Hindi ako pasensyosong tao talaga. Like, siguro nga sanay nga kasi ako na I can manage on my own. Kaya ina-expect ko yung mga tao makaka-manage din sila ng ganun. Which is, syempre hindi maganda. Kailangan bigyan mo sila ng time to adjust on their own. Pero, may certain na talaga ako na parang, ano ba yan? Dapat ganito, gawa mo na yan. O parang, bagal, ganyan. Babagalan ako. Pero sa kanila parang, wala, nag-reset ako. Iwalay silang plain. Nakaiwalay silang plain. Yun nga parang mga anak mo. May capacity ba for that? May patience pala ako na gano'n. Na, kahit nakakasabi ko lang, kaka-explain ko lang. Tatanungin niya yung exact na kakasabi ko lang. Kasi yung magiging sagot dun sa tanong niya is same. Pero, it doesn't matter kasi ang goal ko is extend yun sa kanya in a way na language nila. That's the challenge na nag-enjoy akong gawin during internship talaga. Yung challenge na kung paano may explain yung mga bagay in a way na understandable and tangible. Yun lang makikita na kasi yung mga terminologies pwedeng ma-alienate yun sila eh. Ma-alienate sila kasi isip nila, ay masyado nang malalim yung English na yan or ano. Pero kapag in-explain mo yun in a way na malapit lang sa ginagawa nila everyday, madali lang natutunan. And I'm enjoying kapag nag-share sila ng mga bagay na iniisip nila. Kasi hindi ko yun naisip eh. Pero naisip nila. Which I'm very proud of. May capacity. Yung lahat ng mga bata, may talaga silang potential. May mga bata lang talaga na hindi sila academically inclined. Pero, naiintindihan naman nila yun eh. That's all I need. Assurance na naiintindihan nila.
Tapos ma-apply nila yun. Yung mga technical. Kaya hindi ko kinoconsider talaga na mag-doctoral, mag-masters, ganun. Kasi ayokong maging manager. Ayokong mag-manage ng tao. Ayokong maging supervisor. Gusto ko lang magturo. That's it. That's something na dalawang beses ko nang na-confirm at different times of my life. Kasi di ba nagbi-BPO nga ngayon? May mga offers, may mga avenues to be promoted. And the most of the opportunities and the demand is for supervisor na mag-handle ng tao. Pero I want to I don't want to be I don't want to lead. I want to be among the leaders. And I'd like to think na kahit facilitator yung mga teacher, member lang sila ng isang something, ng group. Na nag-work, na teamwork pa rin yun. Na hindi porkat sinabi ko, yun na lang yung susundin ng mga bata. Allowed sila na mag-suggest ng something na mas mapapadali sila or mas maintindihan nila. Ganun, parang so, na-realize ko talaga na kahit sa work ko, kahit sa BPO, magtuturo pa rin ako kasi gusto ko maging trainer. Gusto kong mag-share, gusto kong tumulong, gusto kong maging, nandun ako sa part ng journey nila na nagsa-start pa lang sila and kailangan nila ng motivation to continue. Gusto ko. Kung mag-BPO man ako, gusto ko magturo. Gusto kong nagmamanage, gusto ko nagtutulong, gusto ko kausap yung mga bata. May mga teacher kasi na allergic sila sa mga bata, kaya gusto nila maging principal or maging ano. Siguro, well, marami naman sa kanila, yun talaga yung strength. And I recognize that. Pero ako, gusto ko kasi magturo, gusto ko mga bata. Nakakapagod, kasi ang dami nila isa ka lang, pero parang ang kulay ng buhay ko bigla nung nakilala ko yung mga estudyante. Siguro nga kasi yung purpose. No? Purpose-driven life. Hey, Timmy. Hey, Vero. Hi, ma'am. Ma'am. Tawag dito? Si Ma'am Tris. Library. Ano? Gusto ko magturo eh. Sana lang, sa pagtuturo ko naman, madala ko naman yung family ko. Yung mga pinag-aaral ako eh. Visit na gobyerno kasi to eh. Hindi livable yung wage ng mga teacher eh. Sarap mag-teacher eh kung ang ganda lang yung sahod. Kasi nga, yun yung priority ko. Gusto kong makatapos sila ng pag-aaral para masustain nila isa't isa. Kasi alam ko na kahit anong sabihin pa nila dyan ng diploma, diskarte, bakit mo paghihiwalayin? Pwede naman pareho. Like, hindi ka naman makakarating kahit saan ng diskarte lang. Hello. May connections ka. Siguro diskarte, pero may connection ka. May taong naghila sa'yo pataas. May mga taong tumulong sa'yo. Hindi lang ikaw yun. Wake up. Grow up. It's never about choosing one. It's always supposed to be side by side. Kahit may diploma ka, kailangan doon i-discarte ka rin. Kahit may discarte ka, kailangan get yourself educated. So, gusto ko ganun sila. Gusto ko ma-model ko yun sa kanila na I'm everywhere. I'm everywhere. All at once. Parang
active ako sa relationship. Parang nandun ako sa relationship, nandun ako sa friends, nandun ako sa mga kapatid ko, nandun ako sa family, nandun ako sa studies, sa work. Para may empower sila na kahit may mga bad sides ka, it's part of your whole personality kasi. Diba? So, gusto kong sila para pag meron na silang kaaral, marami ng opportunities ang open sa kanila. Kailangan na lang nila i-activate yung discard nila. Then that's it. Pwede na silang makapag self-sustain. Then that's one load off me. Tapos lahat kami, pag meron na kaming stable na jobs or na pagkakakitaan, kahit na ano pa yan, hindi ko ayoko silang pilitin na maging engineer, na maging doktor, na maging mga trabaho na high paying, kasi hindi yun ang gusto ko para sa kanila. Gusto ko humanap sila ng trabaho na gusto nilang gawin, na they love doing, kasi that's what matters. Ang pera, pag pinagsama-sama namin yun, we'll go somewhere. Kailangan lang livable. And I know they can get jobs naman kahit anong gusto nilang kunin. Kahit mag-musician pa sila, kahit mag-tuloy sila ng passion nila. If you're happy doing something, everything follows. And thus, there are times na kailangan piliin mong maging masaya. Kahit na hindi na. So, yun. Pag okay na kami, that's one load of me. And then, yung pillar na yun, yung mga pillar na in-help kong itayo, magiging shelter na yun para sa buong family. Para ayoko kasi isipin yung mga times na pag lumaki na kami lahat, tapos yung mga nag-aaway-aaway sa family ng agawan ng lupa, agawan ng tapos, or pinagpapasapasahan yung magulang ko kanina titira, yung mga ganun bagay, yung mga ganun. Hindi kami rin pinalaking ganun. Gusto ko ma-instill sa kanila na kahit na may mga certain problems sa family na I need therapy for that. Still family. So, it's my responsibility I need to help them. So, lahat kami makakatulong, di ba? I have to teach them how to fish. Hindi yung binibigay ko na lang lahat. That's not the kind of person I wanna be. Kasi mag-iipon yun ng grudge. Deadweight yung mga grudge. Diba? Gusto ko matuto silang mangisda. Yun lang. Chance lang kasi ang kailangan ng tao eh. End of the day, I started this crying. I ended this with chappy lips. Music pa yung laway ka, pero I ended this with the same thought in mind na lahat tayo kailangan lang natin ng chance. And I was lucky enough to be given a lot of chances and have doors within my reach because of the qualities that I got from God, from my parents, and the qualities I've spent my life building. Diba? So, I want them to learn the same. And I hope that they do. Pero for Casey, which I so love dearly, I love you so much, hon. I know na kung merong hiwalay na part ka sa akin, siguro galit na galit ka sa akin. Kasi like itong pinupuyat, imbis na matulog ako, manonood pa ako. Imbis na natutulog na lang ako sa bahay, pagtatrabahuhin pa kita. Kasi gusto ko talaga mag-aral. Yung kailangan natin ng pera para doon. So, kapit ka muna. Konti na lang, oh. Kaso, for the next 2-3 months, sasagarin kita. But it's okay. We'll be okay.
Tsaka babawi ako sa'yo. We'll have therapy. We'll have massages. Na-excite ako mag-massage after gumraduate. I mean, pag okay na lahat. Tapos, we'll have full physical health checkups para malaman na kung ano yung mga bagay na kailangan i-work on after kong gumraduate. Therapy, we'll build our dream library. I'll take you places. We'll get you good food. And a lot. And I mean a lot of sleep. So, kapit ka lang. Love you. Got chappy lips. Kung mapapanood mo to, alam mo na kung saan galing. Hindi ka na inom ng tubig eh. Makulit ka eh. Yeah, that's it for me. You got this. You got this case. And also, Dove is your brand. Look at this hair. This hair is all Dove. Ay, hindi, may hairs pa rin pala. Pero, ganito rin yung result pag Dove lang. Dove is siyang sa'yo. Bye-bye.